Okay, welcome back to my YouTube channel. My name is Guy Jason Reyes. I'm here in Victorville, California. So today, magdi-discuss po tayo kung paano or how to grow moringa or malunggay here in high desert. So this is a moringa tree or they call it a miracle tree. So sabi nila, mahirap, it's hard to grow moringa or malunggay here in high desert. No? And dito, so makita nyo, ipapakita ko mamaya dito sa backyard ko, sa dami ko pong malunggay o moringa na tree grow here in my backyard. So simple lang po, I've been here in Victorville since 2015, but in our new house, dito po kami 2018. So, naging interesado ako pagtanim ng moringa because marami po itong benefits na makukuha natin. Not only vitamins but also minerals ang makukuha natin dito sa moringa tree or kalamungay or malunggay. So, dito po sa disyerto, dito sa Victorville, sabi nila hindi daw nabubuhay yung moringa or malunggay because it's too hot and during winter namamatay. Yes, nag-i-experiment tayo, no? Nag-experiment tayo kung paano natin mabuhay yung moringa dito sa disyerto. So una, nagtanim tayo ng malunggay dito in 2021, 22-23, buhay na buhay. But in fact, nagkaroon ng snow, then namatay, nabuhay ulit. But during spring, tutubo na naman siya. But bibigyan ko kayo ng mga tips lang, mga tips how to grow moringa dito sa disyerto because maraming nag-PPM kung nabubuhay ba ang moringa dito sa disyerto. Number 2, nagsusurvive ba siya sa winter? Yan. So, tingnan natin. So, masasagot ko yan. Pagkatapos nito, kaya subaybayan nyo. So, moringa tree or malunggay, it's called sa Pilipinas, malunggay sa Cebuano. We call it kalamungay, in Tagalog, malunggay, or English, it's moringa. So, dito, maraming paraan, no? Kung paano pagtanim ng moringa tree dito sa disyerto. So, pwede natin tayong umorder sa Amazon. We can buy seeds. So, pwede tayong mabili ng seeds para itanim natin. So, kailan natin itanim yung seeds? Yung unang tanong din. Pangalawa, pwede tayong humingi ng stem or branches sa mga kaibigan natin, no? Na pwede na natin itanim direct sa soil. Pwede din yun. So, marami talagang paraan kung paano tutubo yung moringa. And other also, pwede din natin yung seeds, i-germinate natin, i-ano natin sa tubig for 24 hours. Then, pwede din natin siya itanim directly sa soil or pwede din natin siyang ano sa tubig for 24 hours. Then, ilagay natin sa paper towel. Basta naka-moist yung paper towel, tapos ilagay natin sa Tupperware, then ilagay natin sa malimlim for 7 days to 15 days. Mag-ano yan, tutubo yan, so pwede na natin siyang itanim. So, itong ginawa ko is from seeds. Ito is from seeds. So, tinanim na ko directly. But yung kailangan talaga ng temperature, no, yung temperatura na itanim mo, na successful na tutubo yung malunggay mo is at least 65 to 70 degrees Fahrenheit. So, yan talaga to 65 to 70 degrees. Itanim mo sa lupa, yan, 100% tutubo. Marami na po akong sinubukan during winter na tinanim ko. Paano talaga, mamamatay sila. But anyway, so marami akong successful na tumubo na malunggay dito sa Victorville, California, USA. So, bakit ako nagtanim ng malunggay? Because based on my research, manonood ako sa YouTube channel about moringa, marami pala itong benefits na makukuha natin sa moringa, no, or malunggay. So, meron tayong leaves, ito yung mga dahon niya. Meron din tayong mga stem. Ito ding moringa natin, namumulak na nito. So, meron din siyang flowers, then meron din siyang fruits. So, pag mag-flower siya, magagawin siyang fruits. So, yan ang makikita natin, no?
Yan mukha, may moringa leaves, may fruits, may seeds siya, may leaves, may ano siya. Tapos marami palang benefits o benepisyo nga makukuha natin. Meron tayong minerals and vitamins na makukuha. So makukuha natin is sabi based on my research, ito palang moringa, kahit hindi pala siya karne, no, meat, is one of the source of protein. So makukuha pala natin na mayroon pala din itong protein, itong moringa, no? So masarap pala to. So, dahil marami tayong makukuha ng mga masustansya o vitamins and minerals. Hindi lang pala, is not only in high in protein but also rich in vitamin A. So mayroon din siyang beta-carotene, mayroon siyang vitamin B2, B6, kompleto, no? So, mayroon din siyang rich in vitamin C. Itong moringa 3 natin o moringa yung malunggay natin. So, sa dami-dami ng vitamins and minerals, marami. Ito, mas mura eh. Mas mura. Mas mura, mas makasave tayo. At sa Pilipinas, makikita lang natin ito sa backyard. Makikita natin dahil mura lang. So ito ang ginagawa, ito ang silbing pag nagugutom ka, kumukuha ka lang. But here in Victorville sa Desierto, marami po akong malunggay. Tumutubo mamaya, pakita ko mamaya na ang malunggay dito sa Desierto ay nabubuhay. Ayun ang tanong, during winter nabubuhay ba? Okay. Ito yung malunggay natin during winter. Pag mayroon kayong patio, pwede nyo ilagay sa patio. Pag mayroon kayong sa garage, pwede nyo ipasok sa garage. No? Pag doon nyo tinanim sa labas, during winter dito sa Desierto, especially it will look like 30 degrees to 32 degrees or below 32 degrees Fahrenheit. From top to yung sa ilalim niya, mamamatay yan. No? Pero, mga 2 to 3 inches sa ground, buhay yan. Buhay na buhay yan. So, during the winter, so ito, dahil ito medyo malambot siya, so soft siya, so mamamatay ito. Pero, during spring, tutubo na naman to. Another one, if you have moringa tree, pwede kayong bumili ng winter cover. So, kuberan ito ng winter cover. Healthy yung mga malunggay. Tapos, mamamatay din itong iba, pero from the ground, at least 6 to 12 inches buhay yan. Then, ang tanong, didiligan ba natin during winter? Based on my experience, mayroon akong 3 years na malaki na malunggay dito sa Victorville. Nakalimutan ko na my water system is 2 times a day and 7 days a week. No? So, namatay siya. So, another experiment, pag during winter, kailangan once a week lang diligan ang moringa tree. So, once a week lang. And during summer, sabi nila, pag marami ng tubig, ano yung roots niya, no? Magka-fungus. But anyway, here in high desert, sobrang init. Dinidiligan ko siya 2 times a day in 7 days a week during summer. But during winter, based on my experience, once a week lang natin diligan yung moringa tree. Kaya buhay na buhay yung mga malunggay natin. Another, if you plant moringa tree sa pot, mas during winter, pwede mo siyang ilagay doon sa loob ng bahay mo, pwede mo siyang ilagay sa garage, pwede sa patio, pwede mo siyang lagyan ng lights para at least during sa malamig siya, maiinitan siya. Buhay na buhay din yung moringa mo. Just like the lemon tree, no? Lemon tree family. So now, again, moringa will survive here in high desert. So, maraming paraan kung paano, sabi ko sa inyo, maraming paraan kung paano siya mabuhay, no? Huwag kayong na ay nako, baka mamatay dahil hindi nabubuhay yan. Hindi nabubuhay sa California yan. Hindi nabubuhay sa high desert yan. O, tingnan nyo, moringa. No? So, moringa survive here in high desert. Kaya, kayo, mga Pilipino, mga kababayan ko, so,
pwede kayo magtanim. Ngayon nilagay ko sa pot. Pakita ko mamaya, no? Pakita ko mamaya sa inyo kung saan ko siya tinanim, paano siya mag-survive during winter. So, yun. Simple lang. So, how to grow moringa tree or malunggay or kalamunggay dito sa Desierto. So, please don't forget to subscribe, share, and comment. And in my second video, pakita ko sa inyo kung paano pag-alaga, pag-propagate, no? Pag-trim sa ating moringa tree. Thank you. Larga. Wow! Ang malunggay ay napakasustansya. Saan ako magpipitas? Ikaw na, ba't ka palad yan? Sa itaas, kunin mo. Ay napakasustansya. Lalo na sa munggo. Baka mamatay. Andito. Pang tinula to, pre? Munggo? Agay nako, sarap ko. Munggong hubad. Ayaw natin ng nakadamit kasi mainit. Kailangan nakahubad. Munggong hubad. Malunggay in the high desert. Buti umabot ako ha. Harvest muna tayo ng malunggay dito. Nandito si Paring Omar. Malunggay. Si paring guy. Okay, bye. Tandaan mo pa eh. Maliliit pa eh. Oh. Maliliit pa. Yan no. Hindi naman masyado. Ang silalim dyan. Ito pre, yan o. Yung nasa kwan. Yung mga maliliit. Harvest na si Gayo. Oh. May napay kamuti. Baka na nyo nahulaan kung anong ulam namin mamaya. Aba, tinolang manok. Tinulang Oh, manok. sabado pa ko. Tinolang manok. Kaya na kay. Sunga Ay, napaman dito. Ay, kaya daghana kay. Okay. Kaya dito tapikas. Okay, thank you pre. Ako mga, okay. Nara. Kaya to, nag-i-enjoy itong mag-harvest. Ano, di ba sa food po, sa Asian, Naunahan na yung Costco at saka Vallarta, oh. tigas po ng mga dahon. Ang sa? Yung sa Kasi Asian, hindi naman pwedeng kunin yung ganun, yung baby. Oy, may okra pa doon, oh. yan nga ang gusto ko yan. Ay, malalaki. Maliliit. Yun nga ang gusto ko. Kasi ang pang, ito madami. Alam mo. Bata. Sure ka lang, okay. Pinili yung magaganda. Sure na guys. Kaya nga, ano eh. Alam mo, kayo talaga ang una naka-harvest niyan. Ito lang, swerte. Silang God will reward you 1,000 fold. Bubunga pa yan. Oo. Gadahon pa Di, kaya dito ko nilagay dahil ano sila, maganda ang tubo nila. Kasi may shade. Oh. Ano ba yan? Oh. Alam eh. O, di, okay na yan. Takot ako sa Pwede ito? Pwede. Yung sa ilalim, yung malalaki. Pwede ba ito? Pagtanim ay di biro. Maghapon na kayo ko. Ako naman ang mamimitas ng Ng- mga malunggay-migay. Kadamo! Dito ta sa likod, pre.